Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Hallelujah. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon na tayo po ay nandirito. Isa naman pong bagong umaga. Bagong pagkakataon po na muli ay mapapurihan po natin ng Diyos. At lumago. Lumago po tayo sa Kanyang salita. Yan, medyo busy lang po ako kanina habang nasa likuran. Napakabuti po ng Lord kasi iba yung pinrepair ko sa message ngayon. Yun, napakabuti ng Lord. May mga last minute changes, no? So, welcome po sa ating JCOD Church. And ngayon po ay first week ng May. Dahil bagong buwan, meron po tayong bagong tema. Actually, ang focus po ng ating tema ngayong buwan ay patungkol po sa Spirit-filled ministry. Pero we will talk about discipleship. Pastor, pag-uusapan natin tungkol sa ministry, pero bakit discipleship? Simple lang po. You cannot enter ministry without being a disciple. Amen po? You cannot enter ministry without being a disciple. Gaano man po tayo katalented, gaano man po tayo kahusay kumanta, tumugtog, gaano man tayo kaganda, kagwapo, without being a disciple, hindi po tayo pwede pumasok sa ministry. Because ang ministry po ay alay buhay. Pwede ba nasabihin, ang ministry ay alay buhay. Ang ministry ay alay buhay. Totoo po yan. Ang ministry po alay buhay, hindi po siya hanap buhay. Kaya yung mga workers po natin dito, wala po yan silang sweldo. No? Mga volunteers lang po sila. Sa worship team, no, yung professional singing talent nila, sa ating tech team, yung pagpapahiram din po ng mga gamit, ng mga tech team natin, libre po lahat yan. Okay lang po, papalakpan po natin mga workers po natin sa JCOD. Libre po yan lahat. Pati po yung mga nagba-Bible study po sa mga bahay-bahay, paglalaan ng oras, karamihan po dyan mga professional. No, hindi po natin alam yung mga pupunta po sa bahay natin. Meron po dyan, apply na po siya ng mga manager pa. No, mataas na po sila. Meron din po mga business owner. Pero, naglalaan pa rin po ng time. Yun po yung tinatawag ng ministry. Pag po tayo pumasok sa ministry without being a disciple, ang tawag po sa ginagawa natin, ano ba? Ministry. Pwede ba yan? Try lang. Kung bagay ako dyan, kung meron ba ako dyan magiging jowa, try ko lang. Kasi ibig sabihin po ng ministry, nagvo-volunteer ka for the Lord. No? Kaya po sa oras na to, sama-sama po natin pag-aralan at alamin kung ano nga po ba yung kailangan bayaran ng isang tao kung gusto niya maging disciple. Amen? Yan, maaari po ba tayong tumayo? Tayo po ay makibukas sa Lucas chapter 14, 26 hanggang 33. Counting the cost. Amen. Ayan, 14, 26 to 33. Yan, counting the cost. Ready na, no? Sige. Hindi maaaring alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Yan na lang siguro muna. Yan. Tayo po'y dumako sa panalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan po namin ang iyong dakilang pangalan sa oras po na ito. Tunay nga po, O Diyos, na nararapat ka sa papuri, nararapat ka pa sa pagsamba. Ikaw po ay dakila, Panginoon, magpakailanman. Sa oras pong ito, Panginoon,
Muli po ay pinapasiyasat po namin ang aming sarili sa iyo. Nagpapalinis, nagpapatuwid, nagpapagabay, Panginoon. Na sa oras pong ito, malaman po namin ang halaga na kailangan namin bayaran upang iyong maging mga alagad. Naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Kaya banal na Espiritu, ikaw po ang mangusap, ikaw po ang tumulong na ang mensahe mong ito ay hindi lang po maging salita, maging mga salita. Sa halip, ang mensahe mo pong ito, Panginoon, ay maging buhay, makapagbago ng buhay, maging makapangyarihan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At makakaupo na po ang bawat isa. Counting the cost. Sino rito yung nakapag-try na sa tinatawag na window shopping? Window shopping. Amen. Amen. No, window shopping. Shopee. Shopee na, no? 5-5 po ngayon, no? 5-5. Yan, May 5. Yan. Okay. Kung kagaya nyo ako, mahilig po ako sa window shopping. Estudyante pa lang po ako, college. Madalas po ako pumunta sa papa ko sa may San Juan, sa SM Santa Mesa, SM Taytay. Mahilig po ako mag-window shopping. Tuwing nag-window shopping ako, iniisip ko yung mga bagay na gusto kong bilhin at yung tanong na kaya ko na ba itong i-afford. May mga times na parang titignan ako, di ko lang kung natry nyo na. Pagpunta mo doon, titignan ko mula sa ulo hanggang paa. Natry nyo na? Lalo pag binibili mo sapatos, titignan niya yung sapatos mo. Kung ito bang taong to, mahilig to sa mga sapatos, nakabili na ba siya ng magandang sapatos, ibig sabihin, kaya niyang ma-afford yung gusto niyang tignan na sapatos. No? Yun yung tip. Kung gusto niyo na kasi parang ang dating, hindi ka nare-respect or something like that, no? Pero baka marketing strategy lang din nila. So, napapaisip ka, kaya ko ba itong bilhin? Or sino nakapag-window shopping na maybe sa Green Hills, tapos may mga installment, iPhone, nakapasok ko sa iPhone, tapos, magkano ba yan? 50,000. Meron ba yung pula? Ay, sayang, walang pula. Na? Kung may pula sana, dyan lang yan. Di ba? Niisip mo, kaya ba ito ng monthly? Ito yung gastusin ko, ito yung sahod ko, kaya ba? By the way, dyan sa pag-window shopping na yan, hindi ko minamalit yung mga nag-window shopping, dyan po ako nag-uumpisa. Ang naging result po sa akin yan, na-inspire ako na i-achieve yung gusto kong bilhin. Parang nagiging push ko na mabili ko yon pagdating ng panahon. So, mahalaga that we count the cost. Kung magkano ba? Hindi ka pwedeng sumalpak doon dahil gusto mo, tapos, midway, iiwanan mo na kasi di mo pala kaya. No? Dapat pag nag-uumpisa sa desire, magpapatuloy yan sa dedication. Pero kung marunong ka, kailangan dapat alam mong bilangin kung magkano ba yung halaga ng nais mong makamit. Bilang isang mga Kristiyano, ang nais po nating makamit, makapiling si Kristo. Amen? At habang tayo nasa lupa, bilang kanyang mga lingkod, ang nais din nating makamit, maging kanyang mga disipulo. Kaya sa oras pong ito, sa pag-aaral natin, meron pong dalawang bagay na kailangan nating alamin kung magkano ang halaga. Let us help me, mga kapatid, na bilangin ang halaga or kung magkano ba ang kailangan nating bayaran para makamit ang mga bagay na ito. Una po natin pag-aaralan, cost of dining with God. Pangalawa, cost of being a disciple. Pastor, cost of dining with God. How much kaya kung sa ating pag-dinner, kunyari, magkakaroon tayo ng appointment with maybe, sino gusto nyo ba? Artista, K-pop ba? Maybe si Elon Musk. Magkano kaya to dine with Elon Musk? Dinner with Elon Musk. Dinner with President Marcos. Magkano kaya? Di ba? Actually, hindi natin kaya bayaran yung oras niyan. Pero kung kaya natin bayaran yung oras nila, siguro, million siguro bawat oras. No? Million bawat oras. Kasi, sa pag-spend nila ng oras sa'yo, hindi lang pagkain yung pagsasaluhan nyo, pero yung wisdom na meron sila. Una. Pangalawa, yung connection na meron sila. Mapapasayo na rin yun. So, may kailangan bayaran. Paano pa po kaya dining with God? So, makibukas po tayo sa
Lucas chapter 14, kung saan merong isang mayaman, no, na niready niya yung lahat ng pangangailangan para sa isang hapagkainan. Sige, buksan natin sa 14 verse 15. Yan. Sige, tuloy-tuloy naman yan. Okay lang. Yan. Wait lang. Okay, amen, amen. Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Dining with God is a blessing. Yung makapiling tayo sa mahabang hapagkainan ng Panginoon, blessing po ito. At hindi po lahat ng tao makakaupo po sa hapagkainan na to. No? Hindi po lahat ng tao, gustuhin man ng lahat ng tao, hindi po tayo pwedeng makiride basta-basta. Hindi po tayo pwedeng makiangkas. Hindi po tayo pwedeng, ano ba tinatawag nila? Yung hindi naman invited pero pumunta? Gate crusher. Hindi ka pwedeng maging great gate crusher. Sa amin sa Pangasinan, ang tawag nila punsyano. May punsyano. May punsyanuan. Ganon. Hindi ka pwede. Kasi may exclusive invitation lang po para sa makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Meron po akong katanungan. Sino po ang nais makasama sa hapagkainan ng Diyos? Amen. Amen. Blessing po talaga. Later, magkakaroon po tayo ng The Last Supper, no? Aalalahanin po natin ginawa ng Panginoong Yesus. Sobrang blessing po talaga na makasama sa hapagkainan ng Diyos. At yung hapagkainan ng Diyos, hindi mo masukat yung haba nun. And I just imagine, yung bubungan nun, hindi po ganito kababa. Mataas po yan. Celebration po ito. Marriage of the Lamb po ito. So, dining with God is a blessing. Actually, it is not just a blessing, it is a privilege na hindi lahat pwedeng makapunta rito. Revelations 19 verse 9. Sige. Okay lang, stay mo na lang dyan natin. Yan. Sabi rito, then he said to me, write, isulat mo, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. Kaya pala hindi pwede lahat makapunta rito kasi kasalan to. Ito po yung kasalan na mangyayari sa langit. 7 taon. 7 taon po ito. Yan. 19. 19 verse 9. Tama? 19 verse 9. Yan, pwede rin yung Revelations 3 verse 20. Oo, pasok din yun. Ayan. Sige, ito. Ito yung... Yan. Kung di rin ginino man ang aking tinig, bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. So, magkano nga ba makadine-in si Lord? Magkano nga ba may kailangan tayong bayaran? So, samahan niyo ako. Sa Lucas chapter 14, may isang mayamang lalaki na binuksan yung bahay niya para sa isang malaking selebrasyon. No, hinanda niya yung lahat ng pangangailangan. Hindi lang pagkain, hindi lang yung main dish, hindi lang yung side dish, pero yung buong lugar, hinanda niya para sa isang malaking selebrasyon. Ayan. Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inaniyahan. Sa New King James Version, a certain man have a great supper and invited many. Hindi siya normal na tao para i-invite niya ang maraming tao, no? So, nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga niyan, halina kayo, handa na ang lahat. Ito pong taong to, naghanda siya para sa mga certain na tao lang. Marami siyang inimbitahan, pero hindi lahat inimbitahan niya. Ulitin ko, marami siyang inimbitahan, pero hindi lahat inimbitahan niya. At mayroong mga certain na tao na in-invite lang. Ito mga taong to, alam nila na in-invite sila, at alam ng mga taong to na hinanda ng taong mayaman yung lahat ng bagay para sa kanila. Ngayon, ano ang naging response ng mga taong ito? God prepared everything for them. No? Actually, this is a parable. Pag sinabing parable,
makalangit na bagay na kinikwento sa makalupang pamamaraan. No? Parable is makalangit na bagay na kinikwento sa makalupang pamamaraan. So, God prepared everything. That certain man who prepared everything is God. No? And yung mga taong inanyayahan, sige, verse 16 tayo. God says, come. Marami siyang inanyayahan. Ito yung sabi niya, halina kayo, handa na ang lahat. Pag si Lord ang naghanda, handang-handa yan. Sobrang sweet na ito para sa akin. Ay halika na, handa na ang lahat. Sobrang sweet na ito para sa akin. Bilang ako, nakakapunta ako sa Batangas, and alam naman natin yung hospitality ng mga Batanggenya. Ay talaga, hindi sila kakain habang hindi kumpleto. No, tapos hindi ka pa tapos kumain, ay alala, meron pang pagkain, ay meron pa marami pang kanin, kain ka lang per day, ganun. Tapos marami pang ulam dyan. To the point na pag buwibisita ka sa bahay ng ng mga kapitbahay, hindi ka aalis hindi ka man lang nakainom ng kape or nakakain ng kalamay or something like that. So, masarap ba sa puso yon na pagka inibitahan ka, tas ready na yung lahat? Masarap yung sa puso, no? Pinag-ready na yung lahat. Ganon din si Lord. Ang sabi ni Lord, halina kayo, handa na ang lahat. Sino po ba yung mga inibitahan mga tao dito? Sabi ko, may inimbitahan pero hindi lahat imbitado. Ang inimbitahan mga tao dito, mga kapatid, walang iba kundi ang mga Israelita. Sila lang po talaga yung imbitado sa lugar na ito. No? God says, come. Pero tignan natin, ito na nga, nagdahilan silang lahat. Again, ang pinag-uusapan natin, the cost of dining with God. Ngunit nagdahilan sila lahat. Tignan natin. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. 19. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares sa baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. 3 dahilan. Itong mga dahilan na to, equivalent to sa kadalasang dinadahilan ng mga Kristiyano. Naimbitahan sa church. Ano yung unang dahilan? Nakabili ako ng bukid, kailangan ko itong puntahan. Maaari natin to may equivalent, mga kapatid, sa may pupuntahan ako. Ito man ay relate sa trabaho, pero may pupuntahan muna ako. Hindi makakapunta ngayon dyan. Aalis ako ngayon. Aalis kami ngayon. Walang bantay sa bahay or something like that. No? Dinadahilan ng mga tao ito. Related din dyan po yung trabaho or opportunity. Nakabili ako na 5 magkapares sa baka, kailangan ko masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Bakit kaya niya kailangan subukan? Kasi baka merong trial period, no? After 5 days, pag yan, hindi marunong umararo or something like that. Pag yan, di marunong umunga. Pag hindi umuunga yan, isasauli. Pag di marunong kumain ng mga damo. No? Ayan. Ilang beses tayong, nangyari sa akin to, na nagiging dahilan din ng mga Kristiyano is yung trabaho. No? Next, relationship. Sabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo, baka honeymoon nila, no? Or something like that. Pero masaya rin yun, no? Extend nila yung celebration nila sa invitation ng taong ito. Ngayon, 21. Wait lang, ha? Okay. 21. Bumalik ang alipin at binalita ito sa kanyang Panginoon, nagalit ang Panginoon, sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Ano kaya mararamdaman ng taong naghanda? Sige, isipin nyo mga kapatid, naghanda kayo, may inimbitahan kayo, naghanda kayo pero di pumunta. May nakita ko dati sa Facebook, yung bata, birthday niya, inimbitahan niya yung mga klase niya pero walang pumunta. Bata siya. No? Ang sakit. No?
Ang sakit doon sa kalooban na niready mo lahat, imbitado sila pero hindi sila pumunta. At ito pong nag-invite, maybe na-feel niya insulted. No? Insulted siya na yung mga taong inimbitahan niya, napili niya, is lahat nagdahilan. Ngayon, eto na. Pumunta ka, kaagad, go. Go out. Yan yung sabi niya. The Lord says, go out. After God said, come, ngayon sinasabi ni Lord, go out. Punta ka na sa iba. Ayan. Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at makikiputadaan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Masyado pala kayong busy Marami pala kayong hanap buhay, marami pala kayong pinupuntahan, bagong kasal pala kayo. Sige, pupunta kami ngayon sa mga tao na willing at iniisip ng iba, disqualified. Sino po itong mga taong ito? Ito po ang mga hentil. Biblically, ito po ang mga hentil. No. Ang nag-prepare ang Diyos. Ang nagtatawag ay ang mga propeta. No? Pumasok tayo sa kapahingaan ng Diyos, pumasok tayo sa selebrasyon na hinanda ng Diyos. Yan po yung ginagawa ng mga propeta. At ang mga nakatira sa makikiputadaan, nakatira sa mga lansangan, ang mga mahihirap, ang mga lumpo, ang mga bulag, ang mga pilay, tayo po ito, mga hintil. Tayo po yung idinugtong lamang po sa biyaya ng Panginoon. At dahil po sa pagsaway at pagiging matigas ng ulo ng mga kapatid, ng mga Israelita, kapatid nating Israelita, umabot po sa atin yung biyaya ng Panginoon. At hindi naman talaga tayo invited hindi naman talaga tayo kasama sa malaking plano ng grace originally. No? Pero tayo ay idinugsong lamang. Ngayon, ganun nga yung ginawa ng alipin, pero meron pang bakanting upuan. Okay? Verse 23. Taas natin. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, pilitin mong pumarito ang sino man makikita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inaniyahan na hindi makakatikim ng aking handa. Sino tong second batch? Mga mahal kong kapatid, may tira pa po sa upuan sa hapagkainan ng Diyos. Tayo na po ito. Ito na po tayo yung mga buhay ngayon, mga next na henerasyon na inaaniyahan na pumasok sa selebrasyon ng Diyos. Tayo po ito. And what is the cause of dining with God? Uulitin ko, mga mahal ko kapatid, what is the cost of dining with God? Ano yung kailangan nating bayaran para makasama sa hapagkainan ng Panginoon? Kailangan ba magbayad ng 1,000,000? Ang kailangan lang pong gawin upang makapasok sa kapahingahan ng Diyos, ang kailangan lang po gawin upang makapasok sa hapagkainan na hinanda ng Diyos, ay itanggi niya ang kanyang sarili. Kalimutan niya ang kanyang mga dahilan at pumasok na malaya sa imbitasyon ng Diyos. Si Lord mahilig mag-invite. Amen ba? Sabi ni Lord sa Matthew 11, verse 28. Come. Tingnan natin. May exact mas pagkasabi doon. Pasanin nyo ang aking pamatok. Lumapit kayo sa akin, yung pala yan. Lumapit kayo sa akin. Matthew 11:28. Yan. Come, lumapit kayo sa akin, kayo napapagal. Yan yun. Yan natin. Ayan. No? Hindi siya namimilit. No? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigat sa inyong pasanit, kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kung kaya nyo na yung sarili nyo, sige. Pero lahat ng nahihirapan at ina-acknowledge nila na nahihirapan sila, lubang nabibigit sa kanilang pasanin, lumapit daw tayo kay Jesus at siya magbibigay sa atin ng kapahingahan. Anong kapahingahan to? Staycation ba to? Hindi po.
Marami po mga nagta-travel abroad, marami na pupuntahan lugar, nakakain sa masarap na pagkain, pero empty pa rin sa loob. Ang binibigyan na kapahingahan ng Panginoong Yesus, kapahingahan ng kaluluwa. Ang Panginoong Yesus, hindi po mahilig mamilit. Ito rin po naghanda ng handaan, hindi po siya mahilig mamilit. Come unto me. Ngayon sinabi rin niya sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me. Tumawag naman kayo sa akin. Hindi naman siya na may milit na tatawagan, no? Hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Binibigyan niya tayo ng option. Kaya ang kailangan natin bayaran upang tayo makapasok sa kapahingahan, makapasok sa celebration na hinanda ng Panginoon, sa hapag na hinanda ng Panginoon, kailangan po natin itanggi ang ating sarili. Kailangan po natin kalimutan ang ating mga dahilan. Kaya sa mga, sino rito, yung in-invite siya, pero may dahilan siya, pero kinalimutan niya yung dahilan niya. Ayan. Amen? No? Maybe, ngayon na lang ulit ako magsisimba, nakakahiya. Yun nga ang gusto ng Lord eh. No? Na makalapit tayo sa Kanya at hindi natin iniisip yung tao. So yung mga pumunta rin sa hapag, sa imbitasyon ng Diyos, pumunta ba rito dahil sa Kanyang mga kasama? Maybe yes, pero karamihan hindi. Pumunta po sila, alam niyo kung bakit? Hindi rin po dahil sa pagkain. Ulitin ko, yung mga pumuntang pilay, yung mga nakatira sa alansangan, hindi sila pumunta dahil sa pagkain. Pumunta sila dahil sa nag-imbita. Amen. Pumunta po sila dahil sa nag-imbita. Yun po ang dahilan. Para po sa mga Israelita, yung maimbitahan ka sa isang tahanan ng hari, tahanan ng mayaman, isa po itong karangalan para sa kanila. Wala na sila may pagmamalaki, kaya yung ma-invite sila, and ito may servant. At ang pag-i-invite nito, hindi siya yung lalapit siya isa-isa, uy, punta ka, may pagkain doon, may minudo, may lumpia. Hindi. Alam niyo kung paano mag-invite? Ito yung naiisip ko, na-imagine ko. Ang tawag kasi sa mga tagahayag ng balita, tagahayag ng invitation, ang tawag ay herald. Heralds. Sa panahon ngayon, ang tawag preachers. Yan yung mababaw na mas, na English. Herald preachers. So, we can imagine na maybe nakasakay sa donkey, nakasakay sa kabayo, tapos, umiikot siya sa mga lansangan. Iniimbitahan kayo ng hari. Handa na. Pumasok na tayo sa hapagkainan. Handa na ang lahat. Iniimbitahan kayo ng Panginoon. Iwanan nyo na yung dati nyong buhay. Hallelujah. Yung pagpasok sa celebration na ito, hindi lang to basta-basta. Na-imagine kasi natin pag kumain, after nyan, aalis na eh. Nai-imagine ko sa biyaya ng Panginoon, yung maimbitahan ka sa bahay ng taong ito na nag-iimbita, isama ka niya sa kanyang pamilya. Iwanan mo na, ano ba yung gamit mo dyan? Sa tingin niyo ba pupunta yun ng nakagusgusin doon? Hindi, bibihisan niyo ng bagong bihis. Amen ba? Amen. Hindi pwede. Yung damit niyang suot sa lansangan, hindi pwede sa mansyon. Hallelujah. Bibihisan niya ng bago. At alam niyo po ba mga kapatid, sabi po ni Jesus, pupunta ako sa aking Ama sa langit, ipaghahanda ako kayo ng titirhan. Ginagawa po ang paghahanda ngayon. Kinukumpleto na lang po yung RSVP, yung reservation. Kinukumpleto na lang po ang reservation. No? Ang Panginoon ay hindi sinungaling sa kanyang pangako. Sa biyaya ng Lord, hindi pa rin siya dumarating dahil nais niya lahat maligtas. Ito po yung imbitasyon ng Diyos. May sinabi nga, hindi guilt-tripping, pero may sense. Paano tayo makakapunta sa langit? Sa simbahan, di man lang tayo makapasok. Ulitin ko. Ninanais nating pumunta sa langit, sa simbahan, di man lang tayo makapasok.
yung mga imbitasyon sa atin, ng mga kaibigan natin, may dahilan kung bakit tayo inimbitahan. At hindi lang tayo basta inimbitahan. Pinag-pray muna tayo bago tayo imbitahan. May dahilan kung bakit ikaw inimbitahan. May dahilan kung bakit yung kaibigan mo naglakas loob na tapikin ka. Yung anak mo, may lakas loob na tapikin ka. Kung magulang ka, yung magulang mo, natapikin ng anak para i-invite. Kasi alam nila na ito yung makakabuti para sa'yo, na makilala ang Panginoon. May dahilan. Kaya the cause of dining with God, kailangan, ayan, dinideny natin yung ating sarili. Kaya nga, mga kapatid, di ba, yung daan papunta sa impyerno or kapahamakan, malawak. Kasi pwede ka magdala ng dahilan mo. Dadalhin mo yung burden mo, dadalhin mo yung kasalanan mo, dadalhin mo hindi mo pagpapatawad. Isipin mo para silang mga maleta or mga backpack. No? Dala-dala mo yan. Sige, diretso ka sa kapahamakan. Malawak yung daan dyan eh. Di ba? Highway yan. Kaya ang bilis pumunta sa kapahamakan eh, highway. Walang speed limit. Wala kang kasalubong. Dire-diretso lang. Kahit ano yung dala mong mga bagahe. Pero rito, ngunit ang daan patungo sa buhay ay makipot. Anong daan patungo sa buhay? Makipot. Anong paraan para makapunta ka doon? Kailangan pagpunta mo doon, nakadikit ka kay Jesus. Sunod ka lang kay Jesus. Sarili mo lang. Bawal ka magdala ng bag. Bawal ka magdala ng unforgiveness. No, bawal mo dalhin yung mga bagay na hindi naman kasama. Kaya siya makipot kasi ang kasya lang yung sarili mo lang. Amen? So sa ating pagpasok sa imbitasyon ng Diyos, ang cause of dining with God, hindi pera. Hindi rin mahabang oras. Hindi rin magandang kasuotan or mabangong pabango or mga gold na kasuotan. Ang cause of dining with God is kalimutan natin ating sarili, maging ang ating mga dinadahilan. Kasi darating ang time, mapupuno na. Mapupuno na yun. Pero di ko sinasabing as in mapupuno na. Ang ibig ko sabihin ay nasa huling panahon na po tayo. Huling pahina na po ng buhay. Nakikita po natin ang mundo pasama ng pasama. No? At tiyak po, darating ang Panginoon. Huwag po tayo magtulog-tulugan. Huwag po tayo magmalaki na, ay si Lord, hindi pa yung darating agad. Baka nga. Pero pag dumating si Lord, handa ka? Baka nga magkaroon ka pa ng apo, ng marami pang apo. No? Makabili ka pa ng marami mong gustong bilhin. Ngunit, sinasabi na salita ng Diyos, walang nakakaalam ng araw na yon. Kaya huwag tayong magtulog-tulugan. Huwag tayong mamuhay na kagaya ng mga anak ng kadiliman sa halip anak na liwanag. Huwag tayong mapuspos sa kalayawan ng mundo. Huwag tayong mga lasing. Dapat kahit gabi gising tayo na nagbabantay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyo. The cause of dining with God. Hallelujah. Napakagandang isipin po na ang nais ng Lord, yung bahay niya puno. No? Lucas 14 verse 23, tignan natin yan. 23. Yan. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, pilitin mo pumarito ang sino mang makikita mo upang mapuno ang aking bahay. Tayo na po to. Tayo na po to. Tayo na po to. Yung mga naunang inimbitahan, maaari natin siyang maitulad sa mga naunang mga hentil na na-invite. No, na nakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Pero itong pangalawa, church era na po ito. Tayo na po ito. No? And ang bagay po na ito, hindi po siya binabanggit bilang pag-invite lang talaga sa church. Ito po ay ginagamit bilang pag-invite, invitation na pumasok sa relasyon with Jesus. Iniimbitahan na makipagrelasyon sa Diyos. Kasi pag ikaw na imbitahan at pumasok ka sa bahay nun, mayroon ka ng relationship sa kanila. Sa amin po mga business owner, pagka naimbitahan ka ng isang kilala or mentor or something like that, tapos inimbitahan ka pa sa bahay nila, nagkakaroon kayo ng relationship. Nagiging network mo siya. Pag network mo siya, re-referan ka niya ng clients, or pwede ka na magtanong sa kanya ng mga business strategies. Make sense?
So, important po ito. Hindi po sila nakikain kung saang-saang lugar. Kumain po sila sa bahay ng may-ari ng bahay. Relationship po ang binubuo rito. Amen po? Yan. The cost of being a disciple. May kailangan po tayong bayaran. Madalas po itong sinasabi ni Pastor June. Sabi niya, akala nyo ba, simple lang ito? Yung sa preaching na nire-ready niya, simple lang ito. Ang kailangan bayaran sa pagpapatuloy sa buhay Kristiyano, ang tuition fee, itanggi mo yung sarili mo. Sabi ni Pastor June. Ang tuition fee, sa pagpapatuloy sa pagiging Kristiyano, itanggi mo yung sarili mo. Sobra lang po ako namin sa buhay ng Pastor June. Especially nung mga huling part na ng kanyang buhay, always naka-fasting si Pastor June. Fasting, sa preparation niya ng message, ibang-ibang class talaga yung dating. Because, tinanggi na po niya yung sarili niya. Wala na pong natira para sa kanyang sarili. Iniwan niya po yung magandang buhay sa Amerika. No? Okay lang sa kanya na nire-ridicule or minamaliit ng kanyang mga kapatid na nasa magandang buhay sa Amerika. Even sa Quezon, maganda rin po ang buhay nila. Marami silang paupahan, mayaman sila. Pero dito, inuutang-utangan lang. Hinihingi-hingian lang ng pera. Tapos hindi binabayaran si Pastor June. Ito po ang cost ng pagiging disciple. Tinatanggal mo po yung sarili mo. So, sa Lucas 14 verse 25, denies himself. Ayan. Sa 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap sa kanila at kanyang sinabi. Makikita natin dito sa verse 25 na si Jesus, hindi siya nag-sugarcoat ng message. Ito pong mensaheng to mahirap pakinggan. Kagaya sinabi, itanggi niya yung sarili niya. No? Or silang mga nagmamahal ng higit sa kanyang ama, ina, mga kapatid na higit sa akin, di nararapat sa akin. So humarap si Jesus sa napakaraming tao at kanyang direktang sinabi, ito ang kailangan bayaran ng mga gustong sumunod sa akin. Kailangan niyang bayaran, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ano pong ibig sabihin nito? Si Lord ba ay nagpapalaganap ng pag-aaway-away? In a sense, yes. Sabi ni Jesus, hindi ako naparito ako upang magkaroon ng pag-aaway. Pero hindi yung pag-aaway, pag-aaway ito ng spirit. Sapagkat yung spirito maybe ng magulang na hindi pa nakakakilala, ay hindi kayang tanggapin yung spirito ng anak na nakakilala na. Kaya pansin nyo ba, napapersecute din minsan yung mga Kristiyano sa bahay? Yun yung sinasabi na pagkakaroon ng pag-aaway-away. No? Pero anong response dapat dito ng Kristiyano? Dapat, sa pagmamahal niya sa Panginoon, minamahal niya rin yung kanyang magulang. Amen? Meron nga rito, nakwento sa akin, yung mga damit niya ni-ready tapos tinapon sa labas. Saan ka? Dito ka or sa church? Diyan ka na sa church na yan. No? Tinapon sa labas yung niya, yung mga damit. Ang ibig sabihin po ng hate, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging sarili niyang buhay ng higit sa akin. Pinapakita rito ng Panginoon na dapat siya yung above everything. At may blessing po ito sapagkat habang mas minamahal po natin ang Panginoon, minamahal din po natin ang ating mga magulang ng higit. Amen po ba? Amen. I can testify to this. Nung May 2, nag-celebrate kami ng birthday ng kapatid ko, si Monica. So, nag-overnight swimming kami. And kasama si Papa noon. Si Papa, hindi namin siya nakasama ng mahaba sa sa adult life namin. Nung nag-high school na kami, hindi na. Kasi nagkaroon siya ng ibang pamilya. Nung time na yun, si Mama nasa ibang bansa. And si Papa wala sa bahay. So, marami akong pagkakataon na gumawa ng kalokohan. Kami lang sa bahay, yung mga kapatid ko, wala rin, madalas ako sa bahay. And sobrang dilim po talaga ng bahay nun. Sobrang dilim. Hindi ko alam kung di kami naglilinis. May dumating yung time na parang kala namin malinis na pero di pa pala malinis. Nabulaga na po talaga kami
sa bahay. Kasi natatandaan ko noon, di darating yung mga klase ko ng college. Tapos ako nagwalis. Siyempre, may darating mga klase. Mga babae pa mga klase ko, magluluto kami. No? Tapos, pinasok nila yung sapatos nila. Na-offend ako, sabi ko, uy, kakawalis ko lang. Tapos tinawanan nila ako, kakawalis mo lang? Tinawanan nila ako, sabi ko, oo, kakawalis ko lang. Para sa akin malinis na, pero hindi pa pala. No? So, hindi talaga namin, mahirap po nung panahon po na yan. And ang edad po namin yan is, nag-umpisa po na kami ay grade 6. Grade 6 ako, so ilang taon na ako niyan? Ilang taon ba grade 6? 12 ako. Then, lumipat kami sa Pangasinan, then pagbalik yun, ganun pa rin. Hanggang sa, yun, natuto na rin kami sa buhay. Anyway, kagaya ng mga ibang kabataan, marami rin po akong dahilan para magrebelde. Para gawin yung gusto kong gawin, para ipakita sa mga magulang ko na nagkulang kayo, pero sa biyaya, pagpapala ng Panginoon, hindi po ganun yung nangyari. Natuwa po ako sa mga salitang lumabas sa bibig ng papa ko nung time na yun. Nagkikwentuhan kasi kami, tapos kausap niya yung boyfriend ng kapatid ko. Sabi, salamat talaga sa Panginoon, malaking tulong na nakasama itong mga anak ko sa church. Yung salita niya, bilang tatay lang, hindi bilang Kristiyano. Pansin niyo? Hindi siya yung salamat sa Panginoon, hindi siya ganun. Na nakapunta itong mga batang ito sa church. Dahil doon, nakita nila na naturuan sila, tulungan sila. Lagi ko sinasabi, especially nung bago pa lang, nagte-testimony ako. Sabi ko, hindi ko alam kung sumabay lang sa pagmamatured yung time na nakakilala ako sa Lord. Kasi sobrang nag-matured po talaga ako nung time na yun. Glory to God. No? Na, ayun, yung hirap ng paglalaba, hirap ng pagpili ng ulam, hirap ng pagsasampay. Ay, pag nagsasampay kami, tandaan ba, Nard? Pag nagsasampay kami dyan, pag sinampay mo yan, matagal pa bago makuha. Kunyari, naulanan yan. Hindi namin alam eh. Naulanan yan. Doon na rin niya matutuyo. Huwag kang mag-alala, matutuyo rin yan. Kinukuha pala dapat yun pag umuulan. Ay, grabe. Na-imagine ko ngayon. Tapos yung mga ulam, laging adobo, laging prito. Tapos yung, ano ba to? Yung putlong, 3 lagi kami dyan. Kunyari si Nard yung maghahati. Siya yung maghahati. Siya yung huling pipili. Pinagod na siya, sa kanya pa mapupunta yung maliit, no? So, ganun yung, yung naging buhay namin. Yung pagmamahal sa Panginoon, nakatulong sa akin upang mahalin ko yung pamilya ko. Upang patawarin ko yung tatay ko, upang lubusan ko igalang yung aking mga magulang. Yung pagmamahal sa Panginoon nakatulong upang maging magandang halimbawa sa aking mga kapatid. Yung pagmamahal sa Panginoon nakatulong upang yung mga pangarap ko makamit. Yung pagmamahal sa Panginoon nakatulong upang madala sa mas magandang buhay ang aking pamilya. Lahat po sa pagmamahal sa Panginoon. Kaya nung sinabi ni Jesus na mahalin mo ako na higit sa pamilya mo, hindi niya sinasabing, iwanan mo pamilya mo. Kalimutan mo yung pamilya mo. Ang sinasabi niya, mahalin mo ako upang kahit mahirap magpatawad sa mga magulang mo, mapapatawad mo na sila. Never in my life, mga kapatid, mga mahal ko kapatid na in-expect ko, nahantong kami sa mas magandang kalalagayan. Wala kaming tinitignan eh. Wala kaming ehemplo sa pamilyang ganun. Sa pamilya po namin, hindi po sa pagmamalaki, hindi ko alam kung pagmamalaki to, wala po sa amin, ngayon lang po, may mga nakatapos sa amin, sa Ramento family. Sa biyaya ng Panginoon, kami po yung unang mga nakapagtapos ng bachelor course. Si Monica po yung unang teacher. Nga lang, Ramiento eh. Hindi Ramento eh. Seaman. No? At sa Magdo family naman, meron din naman kami mga nakapagtapos ng mga pulis. Pero bilang lang sa daliri yung mga nakapagtapos. Hindi po talaga kami galing sa mayaman na pamilya. Pero sa biyaya ng Panginoon, napakaganda po ng storya na hinahandaan ng Panginoon sa atin. Kaya sa mga kabataan, hindi mo alam kung yung patutunguhan mo, pero kung mananatili ka sa Panginoon, dadaling ka niya sa magandang kalalagayan. Mahalin mo ang Panginoon, higit sa iyong magulang, higit sa iyong sarili, higit sa iyong kasintahan, higit sa iyong mga kapatid, at ipapakita sa iyo ng Lord kung ano yung magagawa na sa buhay mo. 12 years na po akong Kristiyano, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko.
Napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Oh, glory to you, Lord God. Nakaka-amaze no, na pag dinideny natin ang ating sarili, doon pa tayo mas pinapagpunyagi ng Panginoon. Habang mas dinideny natin ang ating sarili, lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Ang next kailangang gawin ng isang nais maging disciple ni Jesus, binubuhat niya ang kanyang cross at sinusunod ang Panginoon. Yan, Lucas 14:27. Ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Araw-araw pasan dapat natin ang ating cross. Ano po ba ang cross ng isang Kristiyano? 2 T. Ang cross po ng isang Kristiyano, di ba yung cross pati? Ang cross po ng isang Kristiyano, 2 T. Unang cross ng isang Kristiyano, yung kanyang testimony. Dala-dala mo po yan, mga mahal kong kapatid. Kung ano ang gawin mo sa buhay mo, mapupulaan ang pangalan ni Kristo. Your testimony matters. Kung ano ang katatayuan ng buhay mo sa iyong mga kapitbahay, testimony mo yan. Hindi ko ibig sabihin na kung pangit ang testimony mo, huwag ka na magpatuloy. Sa halip, ang kailangan mong gawin, mas igihan mo pang sumunod sa Panginoon. Ang testimony ko po, nag-uumpisa, broken family. No? Ang testimony po ng aking kapatid, si Bernard, nag-uumpisa pa lang kami, nung bata kami, siya yung mabagal matuto. Pero siya pa yung nakakuha ng pinakamalaki scholarship. Ako yung iniisip na mas matalino, pero ako yung pinakamababa yung scholarship, sa totoo lang. No? 50% sa URS, nasa 2,000 lang yan. Testimony. Nawala ako nag-uulyanin na ako sa testimony. Okay, testimony. Yan. Testimony and test. Yan, amen. Ang krus na isang Kristiyano ay 2 T. Una, testimony and test. Ano po ba yung mga disciplines na kailangan natin ginagawa sa bawat araw? Pag sinabi kasing krus na pinapasa natin, ito yung kalakip ng salvation mo. Amen ba? Pag sinabing krus, kalakip ng salvation mo. Hindi mo lang tinanggap yung buhay na walang hanggan sa Panginoong Hesus. Ang tinanggap mo rin yung araw-araw na pagbabago na ginagawa sa iyo ng Panginoon. No? Yung buhay na ginagawa sa iyo ng Panginoon. Test. So pag may mga test and temptation na naranasan natin, kailangan nating i-stand yung ating ground. Na ako ay Kristiyano, ako ay kay Kristo, I won't back down. Yan. Yan yung mga cross na kailangan natin. At kailangan mo yung pasanin sa bawat araw. No, yung panunuya, yung pang-aasar, no, yung mga disiplin ng Kristiyano, pagbabasa, pag-attend sa gawain. Kailangan mo yung pasanin bawat araw. Huwag kang liliban nang hindi mo yung pasan. Pasanin mo yan, dapat masaya mong dalhin yan. Dahil kung pasan-pasan mo ang cross sa bawat araw, aasahan mo, sa huling araw, makakasama mo ang Panginoon. Anak, yung pinagkatiwala ko sa yung cross, dala-dala mo. Hindi mo kinakalimutan. Tiyak yan. Tiyak yan. Kailangan po ang bawat Kristiyano ay maging isang disciple. Actually, sa early church, ang tawag sa lahat ng believer ni Jesus, disciple. Lahat disciple. So, ulitin ko yung tanong. Maybe may tanong kayo, Pastor Perds, yan po pala yung kailangan bayaran ng pagiging disciple. Kailangan mahal ko si Lord higit sa lahat. Hindi ko mahal yung sarili ko. Lahat ngayon kasi more on self-love, no? Kailangan pala, pinapasan ko yung cross ko. Pwede pa, Pastor Perds, hindi na lang ako maging disciple? Mga kapatid, sa early church, ang lahat ng tagasunod ni Jesus, disciple ng tawag. Actually, hindi lang tawag. Lahat ng tagasunod ni Jesus, follower ni Jesus, disciple. Kaya dapat umangkop po tayo sa level na yun na kaya natin itanggi yung ating sarili. May kita na sa Acts chapter 6 verse 1 and 7 na yung mga tagasunod ni Jesus, yung mga Kristiyano rito, ang tawag ay disciple. Mga disciple po sila. Naalala ko kasi, may pinirmahan ako, NBBL. Di ko na sabihin kung ano yung mga pangalan, no? Yung mga nakagraduate, congrats. Pero nakalagay doon, Certified Disciple of Jesus. Parang gano'n, no?
as a certified disciple of Jesus Christ. Parang medyo awkward lang eh. Pero at ano naman, disciple naman tayo, no? Sabi ko, ay, ako parang hindi pa ako disciple ah. Wala akong certificate na ganito eh. Napirmahan mo rin yun ate? Di ba? Yun din yung ano nyo po, no? Sabi, certified disciple of Jesus. Oy, pwede to pang ano ah. Pang cover photo ah. Huh? Kaya, dadali mo sa langit, I am certified disciple of Jesus, no? Graduate ako sa NBBBBL. Parang ganon. Pero hindi po yung pag-graduate din yung magdadala sa atin sa pagiging disciple. Ang kailangan pong bayaran, ano po? Deny yourself, carry your cross, and follow Jesus. Ano ulit ang kailangan bayaran? Deny yourself, carry your cross, follow Jesus. Yun po yung kailangan bayaran. At binabayaran po siya araw-araw. Hindi mo pwedeng ipabayad kay Kuya Kervin yung ano mo. Kuya Kervin, malapad naman yung braso mo, ikaw na mag-carry ng cross ko. Kanya-kanyang cross yan. Kanya-kanyang cross. Hindi pwedeng palakasan sa Lord. Kanya-kanyang cross. Dala mo yung testimony mo, dala mo yung test mo, dala mo yung sarili mong salvation sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Sinong ready magbayad ng pagiging disciple? Amen. Salamat sa Lord. So, yung early church nga, ang tawag is lahat, disciple po sila. Sa Acts, sige, tingnan natin, Acts 6, 1 and 7. Sige, 1 to 7, yan. Habang patuloy dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo. Ayun, habang dumarami ang mga alagad. Di ba? Habang dumarami ang mga alagad. Parang ano lang, yon. Ibig sabihin niya, nadadagdagan yung member. No? Verse 7. Patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos, dumadami ang mga alagad sa Jerusalem. Alagad, ang tawag sa kanila. Disciple. Hindi pa sila tinatawag na Christian. Yung term pa nga na Christian, mas exclusive pa po yun. Mas kumbaga, deluxe term pa po yung tinatawag na Christian. Kasi ang term lang po sa lahat, alagad. And sila po talaga, they deny themselves. No? Pero alam niyo po ba, sa church, sa panahon po ngayon, hindi karamihan alagad. Baka yung karamihan Christian, pero hindi karamihan alagad. Christian boy. No? Oh, alaga. Ilan po kaya alagad sa atin? Nawa, sa bawat araw, matuto po tayo na i-deny po yung ating sarili. No? Itanggi po natin ating sarili, pasanin po natin ang ating cross at sumunod tayo kay Jesus. Yun po ang kailangan nating bayaran para maging alagad. Pagtanggi sa sarili. Uulitin ko mga kapatid, required po talaga maging alagad. Required pong maging alagad na tinatanggi po natin ang ating sarili. Lucas 14, 33. Yan. Sige, okay. Verse 33, ready? Read. Buksan din natin yung Matthew 16:25 hanggang 26. 16, 25 to 26. And sige, okay lang basahin natin 2 verses. 25 to 26, ready? Read. Siyang nawawalan ng buhay para sa Panginoong Yesus ang siyang magkakamit niyon. Sapagkat tunay nga na ang ating tunay na buhay na kay Jesus. Ang ating buhay po sa lupa ay pansamantala lamang. Bibilang ka ng 80 years, 70 years. Kung ito lang yung buhay natin, kawawa naman tayo. Pero salamat sa Panginoon na hindi lang po ito yung buhay natin. Pwede tayong magpagal,
Pwede tayong i-achieve natin mga pangarap natin. Pwede tayong mag-asawa, magpamilya. Pero dapat isa lang ha. Ayan. Pwede tayong magpamilya, pwede tayong magkaroon ng mga anak, pwede tayong magtayo ng business, pero huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Ang priority mo dapat sundin ang Panginoon. Sapagkat kung inaalay natin ang buhay natin para sa Kanya, siya rin na magbabalik nito para sa atin. Amen? Natalakay po natin yung kailangan bayaran upang makasama ang Panginoon sa hapagkainan. Nais po ba natin sa huling panahon makasama po natin si Lord sa hapagkainan? Lord, yun po ang aming nais. Kayo na bahala kung saan kayo upo, pero may mga reserved seats yan. Sure yan. Reserved seat. Nandyan yung mga 12 alagad. Nandyan si Abraham. Nandyan sila Moises, sila David. Wow, praise God. Praise God. Marriage of the Lamb. Ganito po ang mangyayari sa panahon po na ito. So ano po to? Revelations po ito. Ito po yung mangyayari sa huling panahon. Hindi pa po ito nangyayari sa ngayon. Ito pong celebration na to. No? Balik po tayo dun sa hapagkainan. Ang mangyayari po dyan, after ng rapture, mawawala yung mga disciple. Yun na yung gamitin nating term. Kasi pag disciple, ibig sabihin, tinatanggal nila sarili nila, totoong sumusunod sa Panginoong Hesus. Yung pagsunod nila, hindi lang sa nguso, pero sa puso. So, mararapture sila, kasama ng iba pang mga hinirang, mauuna yung mga namatay na, kukuhain sila, aagawin sila sa langit. At maraming may iwan na tao rito. Habang nagte-tribulation dito, ibig sabihin po ng tribulation is naghihirap po sila na matinding paghihirap. Sa loob ng 7 taon, nagkakaroon naman po ng kasalan sa langit. Hindi ko alam kung 7 taon talaga yun sa langit, pero iniisip ko minuto or oras lang po yun. Pwede natin sabihin 7 oras, saglit lang po ang oras sa langit. Ang isang araw po sa langit, 1,000 taon sa daigdig. Ulitin ko, mga mahal ko kapatid. Ang isang araw sa langit, 1,000 taon sa daigdig. No? Kaya, kung titignan po natin nung nag-umpisa ang daigdig, ilang years na po mula nung likhain ng daigdig sa Eden, panahon nila Adan. Sa paniniwala po natin, 6,000 years pa lang po yan. Hindi po yan million years. 6,000 years. So ano yung next after ng 6,000? Sa end ng 6,000, papasok yung kapahingahan. So, merong mga theologians na based sa pagtatala nila, after 6,000 years, napasok ang kapahingahan, which is maaari na siya may equivalent sa 1,000-year reign of Christ. Amen po ba? So, ano yan? Eschatology, pwede nating mapag-aaralan po pala natin yan sa Bible class, no? At least may idea kayo kung paano. So, habang naghihirap po sila di sa lupa, doon naman po nagkakasayanan. Sa marriage of the Lamb, doon po binabanggit yung pangalan ng mga tao at binibigay yung kanilang mga rewards sa langit. Marriage of the Lamb. Marriage of the Lamb. Meron po akong katanungan. Sino po ang nais na pumasok sa kapahingahan ng Panginoon? Sa celebration na hinanda ng Diyos para sa atin. Kailangan po natin ng relasyon sa Diyos. Urgent po yan. Kailangan po yan. Siyasatin natin ng Panginoon. Kung meron kayong katanungan, pwede kayong lumapit sa ating mga ate at kuya. Relasyon sa Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon. Kailangan po yan. Naniniwala ako na kailangan ng insurance, pero mas naniniwala ako kailangan ng assurance of salvation. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Cost of dining with God and cost of being a disciple. Biglang nag-iba yung topic eh. Nagulat si Ate Angelo tuloy na may sinenda akong bagong outline sa biyaya ng Panginoon. I hope natuto po tayo. And nawa, mga mahal ko kapatid, sa susunod, na i-invite tayo sa church, isipin natin yung nag-i-invite ay ang Diyos. Pwede po ba? Kasi yung humahayod, yung tagapagpahayag na nag-i-invite, hindi naman siya humahayod sa sarili niyang authority. Humahayod siya at naghahayag siya sa authority ng nagsugo sa kanya. Ganon din po tayo. Pag may tumapik sa'yo, bro, sis, church na ulit tayo. Hindi niya yung ginagawa
para sa sarili niyang kaligayahan, ginagawa niya yung para sa'yo. Kaya yung mga tao na marunong mag-invite sa church, dinideny nila yung sarili nila. Amen? Yung mga tao marunong mag-follow up, dinideny nila yung sarili nila. Kasi kahit matawag sila na corny, matawag sila na ang OA mo naman, ang kulit mo naman, no? Ginagawa pa rin nila yon dahil ang nagsugo sa kanila ang nagpapagawa nun. At hamon ko rin po, mga kapatid, kung may handaan mamayang gabi at open for all, hindi nyo ba i-invite ang inyong pamilya? Kung may handaan at ang naghanda ng pagkain ay ang Diyos, hindi nyo ba nais makasama ang inyong pamilya? Para sa akin, nais ko po makasama ang aking pamilya. Hindi ako mapapakali. Hindi ako mapapakali na hindi ko po kasama ang aking pamilya sa handaan na yon. Kaya mag-umpisa po tayong itanggi ang ating sarili, maging disciple ni Jesus. Magtataka po ang ating mga magulang, aba, ang taas ng grade, magalang, masunurin. Aba, naghuhugas ang pinggan. Aba, makikita ng kaibigan mo, hindi siya nangongopya. Hala, disiplinado na siya. Hala, hindi na natin siya naiyaya sa dating mga bisyo. Nagbago na siya. Anong sikreto mo? Pag tinatanggi po natin ang ating sarili, halos hindi na po natin kailangang magsalita. Kasi ang ating buhay na po ang nagiging buhay na patotoo, nagiging buhay na Biblia. At ini-invite na rin po natin sila. Kung may nag-invite po sa akin, tapos di ko naman, kasama ko rin siya sa pagmumura, ba't ako maniniwala dyan? Kung may nag-invite sa akin, tapos kasama ko naman siya sa kalokohan at hindi ko nakikita na babago yung buhay niya, bakit ako maniniwala dyan? Pero kung nakikita ko na sinusunod niya nga ang Panginoon at sinabi niya, bro, pre, punta tayo sa church. Makita ko yung concern and love, sasama at sasama ako. Dahil hindi po sa pagkain kaya ako nandirito. Sinabi, anniversary natin, pre, punta tayo sa church. Yun nga. Diba? Na-invite ako, salamat sa Panginoon, hindi lang sa tanghalian na yon, na hanggang ngayon malinaw pa rin sa akin, na-invite ako sa pamilya ng Diyos. At ngayon, sa biyaya ng Panginoon, may naka-reserve na upuan para sa akin. Hindi ko yun ipagpapalit saan pa man. Ha? Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Tunay nga po na nararapat ka sa papuri, Panginoon. Salamat po. Diadalain ko po yung mga kapatid ko na natuto po, Lord God, ma-apply po namin yung at mabayaran namin yung kailangang bayaran, Panginoon, upang kami po ay matawag na iyong mga disipulo. Naitanggi po namin aming sarili, mamuhay para sa iyo, Panginoon. Naiwan po namin, Panginoon, ang mga kalayawan sa aming sarili. At kagaya rin po ng nag-i-invite, Panginoon, sa iyong hapag, nais rin po namin makasama sa iyong hapag. Excited na po kami para sa dakilang araw po na iyon. Isama mo po ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, ang mga taong ipapanalangin namin, mga taong tatapikin namin, ang mga taong aming i-chat, dinadalangin ko. Panginoon, marami po salamat. So, sa oras na ito, mga kapatid, pwede po ba nating i-imagine yung mga taong gusto nating i-invite? Isa, dalawa, tao. Isipin natin sila, yung dadalhin natin sa linggo. Isa, dalawang tao para kay Kristo sa linggo. Isipin natin at umpisahan natin silang ipag-pray. May naisip na po ba tayo? Amen? Ipag-pray po natin sila. No, sa pagtapik natin sa kanila, pag-invite natin sila sa kanila, sila rin ay mahimok ng Panginoon. O Lord God, ang nais mo nga po, mapuno ang bahay, Lord. Mapuno ang bahay mo. Hindi lang po ito tungkol sa pagkain, hindi lang po tungkol sa handaan, ito po tungkol sa naghanda. Ito po tungkol sa bahay ng naghanda. Ito po tungkol sa iyong paanyaya na kami ay pumasok sa pakikipagrelasyon sa iyo. Panginoon, kung paano kami yung iniligtas, nais rin po namin aming pamilya makakilala, aming mga kaibigan. Kaya Panginoon, kung paano may burden yung nag-share ng mabuting balita, ang amin rin pong nais, Panginoon, magkaroon ng burden, Panginoon. Yung mga kapatid namin na nasa lansangan, mga pilay, mga may kapansanan, Panginoon, spiritually, sila po ay aming
maimbitahan sa pakikipagrelasyon sa iyo. Sa pagpasok, Panginoon, sa pakikipag-fellowship sa iyo. Na sa gayon sa huling panahon, amin din pong maaasahan na ikaw na naghanda ng lahat ng bagay para sa ikabubuti nilang nagsisiibig sa iyo, na ikaw na naghanda ng mga bagay na hindi namin malirip ng aming isipan, na hindi namin mabigkas ng aming bibig, ay datnan ka namin, Panginoon. Datnan ka namin na hinaantay na nga po kami, Panginoon. Aming Ama, salamat sa dakila mong plano. Panginoong Yesus, salamat sa pagkatawag na kami tinatawag mo sa pakipagrelasyon sa iyo, na kami tinatawag mo na mamatay sa aming sarili, na itanggi ang aming sarili, pasanin ang aming krus at sumunod sa iyo habang kami nabubuhay. Oh Lord, itulot mo, dagdagan mo ang pananampalataya ng aming mga kapatid na sa gayon ito'y aming magampanan, ito'y aming masaksihan sapagkat dakila ang iyong plano sa amin. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Pumalakpak sa Panginoon. Amen at amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakako po na pong bawat isa. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.